Okay, so last week pinag-aralan natin yung manggaganapan sa baptism ni Jesus Christ sa Mark bilang isang manggagawa o tagapagsilbi, no? Taga-ministro. Ibig sabihin ng ministro kasi is tagapagsilbi. Kasi ministro din tawag sa akin. Ibig sabihin tagapagligtas ako. Hindi ha, tagapagsilbi yan. Okay? So verse 12 hanggang 15. Ang sabi dito, "And immediately the Spirit driveth him into the wilderness. And he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with the wild beasts. And the angels ministered unto him. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel." So, pray tayo, Lord. Kami po ay pag-aaralan po namin ngayon ang mga ginagawa niyo po pagkatapos po na mabaptize. Ano po yung ginagawa po dapat din namin ayon sa inyong ginawa, ayon po sa inyong mga kautusan. At naway, Lord, kayo po ang aming laging tinitignan bilang aming inspirasyon sa mga ginagawa namin bilang isang Kristiyano, bawat oras o bawat minuto o bawat segundo, Panginoon, pagkat kami, Panginoon, itagasunod ninyo. At naway, Lord, biyayaan niyo po kami ng talino na maintindihan ang inyong salita. Ganon din ng puso na talagang tatanggapin ito. At isasagawa po ito para sa inyo, para mapakita po namin kung gaano po ninyo kami kamahal at gaano niyo po kami binago. Ganon din po, Panginoon, patawarin niyo kami sa mga kasalanan po namin. At naway, Panginoon, gamitin niyo po ako ngayon ng buong lakas na maibigkas ko po ang mga salita po ninyo lamang at hindi po galing po sa aking talino o aking lakas. Naway, Panginoon, kayo po ang maluwalhati, hindi po ako, kayo po ay mapansin. At maraming salamat po sa biyaya na ito na kami makapag-worship sa pakikinig ng inyong salita at kami ay matututo. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Upo po tayo lahat. So dito po, ang title po natin dito is How can we do God's work? How can we do God's work? Last week, makita po natin, this one is still about obedience kasi last week, si Jesus po talaga ay talagang how can we do God's work? Work. Yung, paano natin gagawin yung gawain ng Diyos? So last week, nakita po natin isa sa mga bagay kung bakit ginawa ni Jesus po na siya po ay mabautismuhan o kailangan po siya malublob sa tubig kahit hindi naman siya kailangan mag-repent. Sabi nga ni John the Baptist, di ba? Kailangan nga siya yung mabautismuhan. Dahil alam niyo, makasalanan siya eh. Dahil si Jesus po ay walang kasalanan, pero sabi ni Jesus, ito ay payagan para gawin ang mga kagustuhan din ng Diyos. Diyos Ama, di ba? At kailangan itong mangyari. So, obedience din. Ito rin po ay pagsunod pa rin sa Panginoon. At isa itong mga bagay na ito ay paggawa ng gawain ng Diyos. Isa sa mga bagay na ito. So, makikita niyo po dito, unang-una sa lahat, sa verse 12, ang sabi dito, pagkatapos niya mabautismuhan, ang bautismo po kasi ang simula ng kanyang pagmiministro o pagsisilbi sa tao. Ulit, ang gospel according to John Mark, ay pinoportray po si Jesus po bilang tagasilbi po natin. Siya po ay leader natin. Pero po siya ay bilang isang leader, siya ay nagsisilbing leader. At sa atin, pag tayo po ay isang leader, dapat ang mga Kristiyano, mga leaders, diba? Leaders na nagpapakita ng kabutihan. Leader na nagbibigay ng magandang balita kung paano po yung kaligtasan. Siyempre, tayo din ang nagsisilbi. So tayo nagsisilbi sa pagbigay po ng magandang balita. Isa po yun sa binibigay sa atin ng Panginoon. Gawain niya po yan, pero binigyan tayo ng pagkakataon. So unang-una dito, nakita natin, at agad-agad, ang Espiritu, sabi ito, ay dinala siya sa walang kabiasnan. Pag sinabing walang kabiasnan, or sa verse 12, and immediately po ibig sabihin ay agaran. Agaran siyang dinala ng banal na Espiritu sa walang kabihasnan. Pansinin po natin ito Bakit yung banal na Espiritu yung magdadala sa kanya sa kabihasnan? Ang role po ulit ng Diyos Ama, siya po yung nagpaplano sa lahat ng mga bagay. Okay? Ang role po ng Diyos Anak, siya po yung tagapaggawa
ng plano. Ang role po ng banal na espiritu, siya yung tagagabay, tagapagpaalala at nagbibigay ng kapangyarihan. Ganun kay Hesus Kristo, nung siya po ay nagkatawang tao, yung banal na espiritu po ay nagbibigay sa kanya ng direksyon. Pinapaalala ko ano yung mga kailangan. Bilang isang napakagandang example, si Jesus Christ po, ay siya po ay, syempre, bumase lagi sa kagustuhan ng Diyos Ama. At yung lakas niya po ay binabase niya po, ay umaasa po siya sa lakas ng banal na espiritu. Kasi siya po ay nagkatawang tao. Tandaan po natin yan. Si Jesus po ay nagkatawang tao. At yung kapangyarihan na ginagamit niya ay kapangyarihan ng banal na espiritu. At i-review natin yung sa atin. Palagi natin yung pinag-uusapan. Tayo po ay pinapaalalahanan ng banal na espiritu sa mga bagay-bagay na itinuro po ng Diyos sa atin. Sinabi sa John chapter 14, sa 26 yan, na ipapaalala ng banal na espiritu sa mga disipulo niya yung mga tinuro na Jesus. Ang Diyos rin po yung nagsulat po nag-author ng Biblia. Pinasulat niya po sa iba-ibang mga tao po yung salita ng Diyos. Diba? So, napakahaba po ng panahon na sinulat po yung iba-ibang libro dito sa Biblia. Pero iisa lang po yung mensahe talaga nito, yung punot dulo nito. Okay, yung magandang balita. Okay? At dito po, yung una pong ginawa ng banal na espiritu ay dadalhin siya doon sa walang kabihasnan. So isipin niyo po isang testing po sa atin, di ba? Dadalhin tayo sa out of our comfort zone. Out of our comfort zone. Kasi ano yung mga comfort zone natin? Sanay na sanay tayo po dito kung saan kayo nakatira. Diba? Siyempre, kung saan kayo nakatira, paano kayo kakain? Paano kayo natutulog? Kasi ibang tao, di ba, pag pumunta sa ibang bahay, hindi sila makatulog doon. Sabihin na mamahay. Hindi sila sanay. Lalo na kunyari, ikaw ay galing sa isang lugar na yung higaan mo malambot, tapos, sabihin pa natin, naka-aircon ka pag natutulog o naka-electric fan, di ba? Tapos yung higaan mo, may nag-aayos lagi. Sabihin natin yung bedsheet mo o yung cover kama mo ay gawa sa silk. Napakalambot. Ganun din yung unan mo, gawa sa silk yung punda. Siyempre, madulas yan na malambot. Hindi siya masakit sa pisngi o sa balat. Napakasarap. Di ba? Tapos may kumot kang sakto. Kunyari, naka-aircon ka. Pag malamig, salagay mo lang yung kumot. Diyan, sarap ng tulog mo. Baka humihilik-hilik ka pa dyan. O kaya, tuloy wawa natin. Di ba? Sa sobrang sarap ng tulog natin. Pero, pagdating ng araw, di ba, mawala ka sa comfort zone. Kunyari, pupunta ka. O kaya, nagkaroon ng mga bagay na hindi naasahan. Tapos, yung higaan mo is dito sa lapag, walang sapin. Di ba? Tapos yung ulunan mo lang, kung ano lang makikita mo dyan na pwedeng iangat yung ulo mo. Kasi ako, mahirap ako matulog pag wala akong makalagay sa ulo, lalo pag nakatagilid eh. Kasi naaganan yung ulo natin. So pag walang unan o malalagay sa ulo, nakatihaya. Pag tumihaya ako, lagi akong humihilik eh. Nahirapan akong huminga. Okay? Pag natutulog, pag humihilik pa man din ako, nagigising ako sa sarili kong hilik pag malakas na. So ang hirap. Diba? Tapos yung likod mo, sanay sa saktong lambot. Tapos yung higaan mo, hindi pa pantay-pantay na lupa. Paano ka makatulog? Hindi mo na kasi comfort zone yun. Isa pang comfort zone is yung mga kasama mo araw-araw. Tapos, sila laging kausap mo. Mahiyain ka. Napunta ka sa isang lugar. Kasi hindi mo kilala yung mga tao. Paano ka makipag-usap sa kanila? Di ba? Mahiyain ka. Di ba? Minsan dadalhin tayo ng Diyos sa mga lugar na yan. Minsan may papagawa yung Diyos dahil kunyari ikaw, kaliligtas mo lang, pero may papagawa sa iyo yung Diyos na, uy, hindi ako sanay dito. Sa atin, kinukulit ko kayo dahil nakalagay rin naman sa Bible na mag-soul win. Kahit isang kaluluwa sa isang araw. Magbasa nga lang ng devotion o Biblia, nahihirapan pa tayo kasi out of our comfort zone. Bakit? Kasi isa sa bagay na yan ay hindi tayo umaasa sa
lakas ng banal na Espiritu. Okay? Ulit, kung naalala nyo nung Friday, di ba, ang napag-usapan natin doon, si Zacarias, umasa siya sa kanyang sariling analogy. Pero yun, ligtas na yun, ha? Alam na alam niya yung salita ng Diyos. Faithful siya. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, sa pamamagitan ni Angel Gabriel, na ikaw yung magkakaanak, kayong dalawa ni Elizabeth, sabi niya, paano mangyayari yun? Yun, naparusahan tuloy si Zacarias. Ganon din tayo. Kaya tayo nawawala. Siyempre, comfort zone natin, madalas, katulad dito sa nangyari kay Jesus, nagsimula yung kanyang pagsisilbi o pagmiministro, no? Is after simula yun ng kanyang pagkabinyag. Pero after that, yung unang-unang pinagawa sa kanya, kailangan siya pumunta doon sa walang kabihasnan. At pag sinabi mo walang kabihasnan, kunyari ito may kabihasnan na to eh. Puro mga may tao, di ba? May kuryente kayo. Yung may inuman nyo, saan ba yung may inuman nyo? May poso. Tawag nyo bomba, di ba? May bomba. Meron nga kayong jetmatic dito eh. Dito sa... May jetmatic din kayo? Sino walang jetmatic dito? Sino pa nagbobomba dito? Wala na. Lahat na nagbobomba si Mang Jaime, nagbobomba. Okay? Pero hindi na ganun kahirap. Pag sinabi mong walang kabihasnan, ito ay either na ito ay gubat, na walang kuryente, walang supply ng tubig, walang supply ng pagkain na may kuha mo kung saan-saan man dyan, di ba? Ibig sabihin talagang walang-wala. Kasi paggabi, puro dilim lang yan. Depende sa lugar. Kunyari dito sa Pilipinas, paggabi yan, puro dilim lang. Pag hindi ka maghahanap ng tubig at ng pagkain, mamamatay ka. Okay? Kasi wala kang may inuman eh. So sabihin natin, ikaw nasa disyerto. Di ba? Eh dito, ang picture dito sa kaysa sa ang kabihasnan, walang kabihasnan dito ay yung disyerto. Disyerto to at mataas na lugar to eh. Tingnan nyo, wala siyang tubig doon kung hindi siya kukuha ng tubig. Walang pagkain. Wala siyang higaan na maganda. Pero siya po ay nagpaggabay ayon sa kagustuhan ng Diyos at sa pamamagitan po ng lakas ng Diyos sa katauhan ng banal na Espiritu. Alam niya kung ano yung pinapagawa ng Diyos Ama sa kanya. At siya po ay ginawa niya kaagad po ito. Mapapansin niyo po again, kahit sinabi sa Matthew chapter 4 verse 1, then Jesus led up of the Spirit into the wilderness. Ibig sabihin yung banal na Espiritu, yung nagdala sa kanya sa wilderness. At pag sinabi sa Luke chapter 4 verse 1, and Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Ibig sabihin, punong-puno siya ng banal na Espiritu. Pag-uusapan natin paano mapuno ng banal na Espiritu in some other time. Pero pag makita niyo yan sa Ephesians, sa sobrang puno nila ng banal na Espiritu, sila po ay kumakanta para sa Panginoon. Amen? Paano napupuno? Ito lang you pray, read the Word of God. Ibig sabihin, dapat ikaw ay laging nasa ilalim ng presensya ng Panginoon. Nagdarasal ka sa Diyos ng buong galang, binabasa mo yung kanyang kagustuhan, at syempre, ginagawa mo yung kanyang kagustuhan, at napapalibutan ka ng tao na maka-Diyos din. At mapupuno ka ng banal na Espiritu. Kasi may constant communication ka sa Diyos eh. At yung mga nakapaligid sa'yo, ay maka-Diyos din. So, mapupuno ka ng banal na Espiritu. So, dahil siya po ay punong-puno ng banal na Espiritu, hindi po siya nahirapan at siya po ay agad-agad sumunod at pumunta doon sa wilderness out of his comfort zone kaagad. At sa kanyang out of the comfort zone, sabi diyan, it's in verse 13, and he was there in the wilderness 40 days. Nadoon po siya sa walang kabihasnan 40 days, 40 araw. At pag tinignan niyo po ito sa Mateo, siya po ay walang pagkain. Wala siyang pagkain, walang sinabi na wala siyang naiinom. Pero wala siyang pagkain. Doon. 40 days, sabihin natin tayo lang, puro tubig lang. Mahirap.
Isipin mo, si Jacob, binati ko, kumakailan, Jacob, parang lumulusog tayo ah. Tapos biglaan, pangyayari tayo lahat, malusog tayo lahat eh. Pero lang sa dalawang dalagang ito, medyo kailangan pakainin lagi itong dalawa eh. Okay? Lalo na to si ano. Okay? Para kailangan paramihin yung kain eh. Diba? Tayo kumakain tayo araw-araw. Ilang beses tayo kumakain sa isang araw. Sigurado may magaan, tanghalian, hapunan, may bonus pa. May merienda pa. Eh mga Pilipino, pansinin nyo, kadalasan ng Pilipino, malulusog tayo eh. Di ba? Kasi vision natin kumain eh. Kasi maraming pagkain sa atin eh. Lalo sa probinsya, maraming pagkain sa probinsya. Sinasabi ko sa probinsya, maraming pagkain na libre. Okay? At lalo na pag tumitingin kayo dito sa paligid, hindi na bago sa isip ko yan kasi tumira din naman ako dito kahit pa paano. Okay? Maraming pagkain dito kahit hindi mo nabilhin. So mabubusog tayo at mabubusog. Ang kadalasan talagang bibilhin talaga dito pag hindi tayo masipag is bigas. Okay? Ay pag masipag tayo, bigas lang yung kailangan natin bilhin talaga. At hindi naman ganoon kamahal yung bigas dito pag kunyari bumibili kayo ng pali na bagong ani, kayo na magbilad. Kaya pulot-pulot kayo. Kaso nga lang, wala nang pulot dito eh. Kasi puro harvester na eh. Harvester na, hindi katulad dati. Tinatapon ng harvester yung ano eh. Diba? Pero dati, pulot-pulot kung ano. Gusto ng bikin ng harvester. Pero dati, nung reaper pala, yung hand reaper, di ba? Saka thresher. Ang dami mapupulot eh. Tapos ayun. So ngayon talaga para magkaroon ka ng pala is either sumama ka sa patas, sa taga-harvest. Wala na eh. Pero yung mga bagay na yan, di ba? At magkakaroon ka ng bigas. So kaya makitrabaho ka sa bukid. Kapag taniman, magkakaroon ka ng parte dun sa bukid. Kahit ilang pate lang yan ng palay. Ibibilad mo na lang yan. O kaya makibilad ka ng palay. Diba? Yung mga bata dito marunong magbilad. Hindi, ito. Hindi naman anak to ng farmer si Tep-Tep eh. Pero dito ako sa bukid. Kasi mga anak kayo ng mga panday, mga santos eh. Mga anak ng mga panday, yung mga santos talaga eh. Okay? Uy, linggad ka. Santos linggad. Okay? So, most of the time, pag farmers talaga meron yung mga kahit ilang pati ng bigas yan, ay ng palay. At tumatagal yan, depende sa laki ng pamilya na meron kayo. Okay? So, yung mga bagay na yan. Pero dito, kaya natin nasabi yan, ito wala siyang pagkain. Sanay tayo sa pagkain, tapos bigla tayo tatanggalin sa comfort zone natin na wala tayong pagkain, tapos 40 days ka agad. Ang hirap niyan. Lalo sa ilang mga unang araw, mga first 2 days, kakalam ng kakalam tiyan mo. Ang hapdi dito, kukulo-kulo yan. Tapos, pagdating lalo na sa 48 hours, parang iba na yung may hilo ka na talaga. Sa 24 hours pa nga lang, may hilo ka na eh. Pag di ka sanay na walang pagkain eh. Hanggang masasanay na yung katawan mo, puro tubig na lang. Tubig na. Pero ito, hindi basta 40 days. Ang laki ng ipapayat mo dito pag wala kang kinakain dito. Ang sa totoo lang, alam ko yung tao ay mabubuhay na walang pagkain 28 days eh. Yung walang calories talaga, alam ko mga 28 days eh. Yung research dati. Okay? Pero 40 days, dagdag ilang araw yon. 40 minus 28, 12. Diba? Plus 12 days pa yun. Halos halos 2 linggo pa. So sa atin, yung ating pag-aayuno, ito ay mga pagtanggal sa atin sa mga comfort zone natin. Kasi nung tayo po ay hindi paligtas, at nung tayo po ay naligtas, nung tayo po ay nagrepent, ibig sabihin ng repent, tayo po ay tumalikod sa ating kasalanan, mamaya pag-usapan natin yan, tayo sumunod sa Panginoon, mawawala tayo sa comfort zone natin. Tandaan po natin na mawawala tayo sa ating comfort zone, at talaga pag ikaw ay tunay na mananampalataya ni Jesucristo, dapat aasa ka na sa kanyang lakas, aasa ka rin sa kanyang kagustuhan. Kasi mahal mo na siya eh. Amen? Hindi ka naaasa sa iyong sariling isip din.
So, yung dati, pag ikaw ay sanay na talagang lagi kang umagang-umaga, ikaw ay gagawa lang ng mga bagay na dahil sa ating panahon ngayon, titingin ka sa cellphone mo, titingin ka sa mga messages mo sa Messenger, o kung anong pang message yan, kung Viber yan, o kung ano man yan, di ba? O sa text nyo, kung may nagte-text-text pa dito, titignan nyo yan. O kaya pagtingin mo sa cellphone mo, ang tinitingnan mo kaagad is yung Instagram mo, yung Facebook mo, o kung ano-ano. Eh pagdating sa umaga, sana sa umaga pa lang, ang unang-una natin ginagawa ay gagayahin natin yung mga naunang mga santo dito sa Biblia. Sila po ay nakikipag-usap sa Diyos. Naipag-usap sila sa Diyos at pinapakinggan nila yung Diyos. Sa atin, papakinggan natin yung Diyos sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang salita. Di ba? Gising ka na. Minsan, pag gising ka na, pagbulat mo ng mata, yung nakagad yung gagawin. Bago ka mag-ayos ng kama mo, bago ka magmumug, yun ang una-una mong gagawin. Hindi mo na comfort zone yan. Pag nagtanong ako dito, ilan kayo yung nagbabasa dito sa umaga ng kanilang Biblia o nagde-devotion sa umaga? Sino dito sa umaga yung nakikipag-usap na si Panginoon, nagdarasal sa Panginoon at pinagdadasal yung mga kapwa niya? Ligtas man yan o hindi? Marami ba sa atin? Di ba? Pagkatapos niyan, siyempre, sa umaga pa lang, maraming gagawin dyan. Nasanay tayo, siguro pag ikaw ay papasok sa trabaho para magkapera, yung lagi iniisip natin. Pero katulad niya sinabi sa Romans, dapat mayroon na tayong bagong isip. Diba? Sabi nga, let this mind be in you eh. At sinabi sa Romans chapter 2, di ba, yung ating isip ay para sa Panginoon na. Yung ating sacrifice na tayo para sa Panginoon na. So tayo pupunta sa trabaho, hindi para magkapera, kundi para iluwalhati yung Panginoon. Magtatrabaho ako para sa mga kagustuhan ng Panginoon. Siyempre kasama doon is magpo-provide ka sa pamilya mo, binigyan ka ng trabaho para ikaw po ay ma-provide yung mga pangangailangan mo. Siyempre, lilimitahan mo na yan sa pangangailangan mo muna. At magta-tithes ka na, mag-offering ka. Aside from that one, yung tithes and offering nyo, maliit nga lang yan eh. Pansinin nyo, halos lahat yan pang sarili pa lang. Diba? Yung pangbayad yun ng bills, kunyari pangbayad ng kuryente, sino ba nagbe-benefit sa pag nagbayad kayo ng kuryente? Siyempre, magkakakuryente kayo. Ang Diyos ba? O sarili? Sarili. Sa pagkunyari, napunta kayo sa syudad, nagbayad kayo ng tubig, kasi may water bill sa iba eh. Sino magbe-benefit sa tubig? Yung Diyos ba o sarili natin? Sarili. Sa nyari, nagbabayad ka ng renta ng bahay. Sino mababenefit doon? Yung Diyos pa o tayo? Tayo pa rin. Diba? So, 10% or sabihin natin, nag-offering ka pa 20% sa Diyos. Pero 80% saan pa napupunta? Sarili. Diba? Ganun kabait yung Diyos sa atin. Nasa comfort zone pa rin tayo. Pero nandoon na yung tithes sa 10%. Pag meron kayong commitment offering, yun. Sa Diyos yun. Binabalik natin sa Diyos. Kasi pag natin kalimutan, katulad yung dasal ni David doon, di ba? Sa 2 Chronicles. Ang sabi niya nga ay sa 1 Chronicles, lahat ito galing sa iyo, Panginoon. Pero, i-offer namin pabalik sa iyo. Di ba? Nahiya pa si David dun, pero sabi niya, dahil kagusto nito ng Panginoon, gagawin ko ito sa Panginoon ng buong pagmamahal. Ganun po yun. So, nawawala kagad sa comfort zone natin yun. So, pag tayo po, para sa pamilya natin, syempre, minsan, pero pag masaya yung pamilya natin sa atin, yung ating samahan, sino nagbe-benepisyo din doon? Tayo rin po yung nagbe-benepisyo doon kasi maganda yung harmony natin. Di ba? So, yung mga bagay na yun. Pati yung mga nag-aaral. Yung mga bata kadalasan, nine-neglect ninyo yung pag-aaral ninyo. Hindi kayo nag-aaral na maigi. Okay? Hindi nyo kailangan mataas na IQ. Para maging mataas yung marka ninyo o yung grades ninyo. Sana matataas yung grades ninyo. Para, una sa lahat,
Hindi para ikaw ay magmayabang. Dati kung ikaw gusto mo mag-aral na maigi, kasi bakit? Para may marating ka sa future, na ikaw ay pwede maging doktor, maging engineer, maging piloto, sabihin natin, driver ng mga heavy equipments, kasi malalaki rin sahod ng mga yan eh. Di ba? Maging IT, o may-ari ng negosyo, magandang mga bagay yan. Pero magkakaroon ng bagong isip ka na, gagawin ko ito muna sa lahat para maluwalhati ko yung Panginoon. So, mas magtsatsaga ka pa mag-aral. At pagpapasok ka sa school, hindi ka na yung makulit. Diba? Okay, hindi ka na yung sobrang mahihain kasi dalawa yan eh. May sobrang kulit na bata at daldal at may sobrang hiyain naman. May sobrang hiyain, magre-recite ka na para madagdag yung grades mo. Diba? So, mawawala ka sa comfort zone mo para sa Panginoon. Una sa lahat. Hindi na para sa sarili lamang. So, saan tayo? Isa pa, sa kulit ni pastor ko sa inyo, araw-araw ba nakapag-soul win kayo? Kahit isang beses? Naipapakita nyo ba sa bahay nyo mismo na kayo palo ay tunay na Kristiyano dahil gumagawa kayo ng gawaing bahay na ninyo? Kung dati kang tamad, dapat hindi ka na tamad. Diba? Binago ka na ng Panginoon eh. At ikaw ay asa sa Panginoon. Una sa lahat, magkakaroon ka ng sakripisyo, pero yung sakripisyo mo, hindi ikaw yung gumagaw lahat niyan. Aasa ka lagi sa Panginoon. Kasi kapag hindi ka sasandal, kung hindi yung Diyos ang iyong sandigan, ikaw ay magigiba. Ganun mangyayari sa'yo. At pag makikita po natin sa Matthew, kasi sa Matthew yung tatlong tukso ang ginawa sa Panginoon nung natapos yung kanyang pag-aayunan ng 40 days. Una, sabi yung bato, sabi ng demonyo, ni Satanas, si Lucifer, gawin mong tinapay yung bato. Pero sabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. So, aasa tayo lagi ko ano yung utos ng Diyos. Mawala na tayo sa comfort zone natin hanggang masanay na tayo sa comfort zone natin. Na yung comfort zone natin yung pagsunod sa Panginoon. Amen? At sinabi nga rin dito is, tumalon ka nga dyan sa pinaglulugaran mo kasi sasaluhin ka ng mga anghel mo. Sabi ni Jesus, ginagamit ng demonyo, salita ng Diyos yan, pero iniiba konti, nililiko. Pero sabi ni Jesus, nakasulat din na huwag mong subukan yung Panginoon. Amen? At sinabi doon, sabi nga, dinala si Jesus, napakataas sa lugar na naman. Sabi lahat ito, mapapasayo pag ako'y sasambahin mo. Sabi ni Satanas. Yun ang gusto ni Satanas. Mawala tayo sa focus at bumalik tayo sa comfort zone ng mundo. Sundays. Nakakalungkot. Mas gusto natin gawin yung para sa sarili natin. Nakakalimutan natin lahat ng bagay na ating ginagawa ay para sa Panginoon. Last week, nalungkot ako sa youth kasi napaganda ng youth revival doon kila Pastor Jeriel sa Heaven's Glory Bible Baptist Church. Sana, kaya pag Sundays, kahit school nyo man yan, piliin nyo yung Panginoon. Amen? Kahit napaka-importante niya, unless emergency talaga yan. Siyempre, may patay na yun, etc. Siyempre, dalhin nyo muna yan sa paggamutan. Amen? Iba yung mandato, siyempre, pag mga sundalo. Dahil makikita natin nung panahon po nila David. Pero kahit sundalo dati ng panahon nila David, pag Sabado, panahon ng worship nila, walang gumagalaw doon. Mapapansin natin yan. Okay? Except for emergency purposes lang. Kaya nga yung mga doktor, siguro they're excused for that Sundays, most of the time, nurses, pero they have to give time to the Lord pa rin. Kasi ang Sunday, hindi ito para sa atin lamang na mag-relax-relax tayo. Sana yung comfort zone nyo every Sunday is magka-relax tayo para sa Panginoon na. Alam ko, minsan ang haba-haba ko magsalita dito, kakanta-kanta tayo. Diba?
let's make it na siguro nung worldly pa tayo, nung nasa mundo pa tayo. Kasi iba dito, hindi nakaramdam ng ganun eh. Ako nakaramdam yung talagang pagdamagan, tambay, tawanan ng tawanan. Ganun din tayo pag Sunday. Ginagawa natin yung tambayan, yung church para sa Panginoon. Kasi gusto natin siyang makasalamuha. Amen? Ganun po yung comfort zone. Tanggalin natin yung comfort zone natin mula sa mundo at gawin natin comfort zone yung Panginoon. Sa umpisa, mahirap yan. Katulad ng ginawa. Pero dito yung ginawa talaga ni Jesus ay sakripisyo talaga ito. Okay? Isa sa bagay dito, bakit siya nag-ayuno is gusto niyang kausapin yung Panginoon. Papapansin niyo, mas komportable siya talaga makikipag-usap sa Panginoon. Kasi si Jesus, kaya di ba Pasko, saan ba talaga si Jesus? Sa kahayaraan ng Diyos. Umalis siya sa comfort zone niya at siya ay nabuhay dito sa lupa, sa mundong ibabaw natin. Okay? Kasi itong mundong ibabaw po na ito ay isang lugar na sinumpa. Kasi saan ba talaga tayo yung tao? Ang plano ng Diyos talaga sa tao ay tayo ay matinirahan doon sa paraiso. Wala tayong problema. Isa lang problema natin doon. Huwag kakainin yung prutas mula sa puno ng karunungan. Kamyas? Kamyas. Karunungan. Okay? Kala ko kamyas eh. Okay. So, yun yung mga bagay na yan. Okay? So, tayo tandaan natin, ano ba yung ating purpose sa lahat ng ating ginagawa? Alisin na natin yung ating sarili sa mundo, sa comfort zone natin sa mundo, kasi hindi na tayo dito sa mundo eh. Okay? Kaya nga napakaganda ng mansion over the hilltop. Wala kasi yung I'll fly away dito eh. Diba? Walang I'll fly away dito eh. Pero napakaganda ng ibig sabihin mansion over the hilltop kasi alam natin kung saan tayo nakatira. Doon ang citizen tayo, citizen of the kingdom of God. Dito temporary lang po tayo, nilagay tayo dito sa Pilipinas. Maging citizen, temporarily lang dito sa Pilipinas. Pero tayo ay tunay na citizen ng kaharian ng Diyos, yung mga ligtas na dito. Okay? So, isipin niyo na, pagkatapos nun, di ba, sabi, 40 araw siyang sinubukan. At siya ay sinubukan ni Satanas, doon. At ng mga mababangis na hayop. So, kailangan iwas-iwasan niya rin yan. Pero siya po ay umasa sa lakas ng banal na Espiritu. Tayo lagi sasandal sa Diyos at yung banal na Espiritu, yung katauhan niya ay nasa atin. Blessed na tayo, nandiyan na tayo. At sabi dito, at yung kanyang mga anghel, pagkatapos ng kanyang 40 araw o 40 days, doon, ang mga anghel ay nagministro naman kay Jesus sa mga pangangailangan ni Jesus. Okay? At napakaganda pag kayo nag-Bible school, mayroong angelology at demonology. Isa doon yung mga anghel. Ano yung mga klase mga anghel? Okay? At sila po ay nagmi-ministro din sa mga ligtas. Meron doon, isa itawag din guardian angels. At pinagsisilbihan tayo ng mga guardian angels. Again, kinig tayo ha. Dito is first thing is we go out of our comfort zone. Naka 33 minutes kagad tayo. Ngayon, yung pangalawang ginawa ni Jesus, kasi first, yung kanyang pagmiministro talaga, hindi yung pagpalit ng alak ha, ay ng tubig sa alak ha, ito talaga. Sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, okay, verse 14, now after this, that John was put into prison, si Juan Bautista po ay napreso. Okay, anong ginawa ni Jesus? Si Jesus po ay pumunta sa Galilee. Taga saan ba si Jesus? Taga Judea. Okay? Israelita talaga siya, person sa Israel. Doon sa Judea. Sa Bethlehem. So, mula Bethlehem, pumunta siya doon sa remote na area doon sa Galilee. Ito ay lugar ng mga mangingisda. Okay? Anong ginawa niya doon? Nag-soul winning kagad siya. Okay? Paano siya nag-soul winning? Ba't siya pumunta doon? Pag tingnan niyo sa Luke chapter 4 verse 14, ito yung parallel verse o kapares sa verse sa Luke. Sabi, Jesus returned in the power of the Holy Spirit. Paano siya pumunta ulit doon? Siya po ay umasa na naman sa lakas ng banal na Espiritu. Diba? Into Galilee. Dahil punong-puno siya ng banal na Espiritu, pumunta siya sa Galilee. O sa Galileo.
And there went out a fame of him through all the region round about. At siya nakilala doon. Bakit anong ginagawa niya? Ba't siya nakilala? Mas maganda po tayo ay makikilala dahil sa Diyos. At lagi nating pagmamalaki yung Diyos, hindi ating sarili. Amen? Huwag niyong pangarapin na gusto niyo maging pastor o kayo gusto niyo maging ministro, mga leaders, para lamang kayo makilala. Ang pagiging ministro katulad ni Jesus ay pagsisilbi sa mga tao. He is a servant leader. Amen? Amen. Hindi dahil ikaw ay ministro, sabi, ay, ba't yung ibang, sa ibang simbahan sabihin natin, napakatagal na ng pastor na yan. May kilala ko, marami akong kilalang pastor, nagsimula sila, nung nag-Vision Church din sila, taon at taon. Meron akong kilala ngayon pa lang, binibless siya ng Panginoon. Pero, halos mamatay asawa niya, wala silang pera, wala silang pangpagamot. Anak nila halos mamatay, wala silang pangpagamot. Pero out of his comfort zone bilang tao, nagsisilbi pa rin siya para sa Panginoon. Niiwanan niya yung asawa niya sa ospital linggo. Niiwanan niya sa umaga para gawin yung mga kailangan niya para sa church. Diba? Ganun yung ginagawa niya. Pero gawin pa man ngayon, binibless siya ng Panginoon sa pamamagitan na ng ibang tao. At pero may kita mo yung buhay niya, ganun pa rin, katulad nung siya po ay nagsimula. At ganun pa rin, masipag pa rin siya sa mga tao. Ako talagang, pag nakita ko siya, uy, maganda siyang gayahin. At wala ako sa kalingkingan niya. Marami pong ganun akong kilala mga nagsisilbi. Hindi lang mga pastor. Iba, workers sa church po yun. Hindi lang workers po sila sa church. Binitawan nila yung mga ganda nilang trabaho pero nag-full-time sila sa church. Nawala yung comfort zone nila bilang pamilya. Pero blessed. Kasi sila, yung iba, nabiyayaan ulit pabalik. Pero matagal. Yung iba instant. Pero ganun pa man, katulad nito, si Jesus, anong ginawa nila? Para gawin yung gawain ng Panginoon, soul winning. Sa atin, makakapag-soul win ba tayo? Naalala ko nung Martes, tinawag kami para sa working fellowships. Dito na lang tayo tumingin. Sa work fellowship doon, sa bandang Butolan. Okay? Dito tayo tingin. And after that one, supposedly pupunta ako dito, pero sabi ko, doon muna. Kasi walang-wala talaga yung church na yun. Wala talaga silang pambayad sa mga workers o sa magpang-arawan. So, tumulong kami. Pero masaya. At nung hapon, naligo kami dun sa ilog. Patak-patak rin kami para sa mga kainan namin. Kasi sa ilog na yun, naasikaso din Parang resort At may mga bata doon. May nag-ipon ng mga bata. Yung ibang mga workers ng church na galing pang Cebu yun Galing kay Pastor Kent Gisalva sa Bible Baptist Church doon sa Cebu, sa Katipunan. Pero dito sila sa Zambales. Nag-ipon sila ng mga bata doon. Yung isa na, yung kukunti lang tinapay namin doon Sabi ko, sinong gusto mag-soul win sa mga to? Di si soul win. Diba? Sa biyaya ng Diyos, sa soul win yung mga bata. Isipin nyo, nag-enjoy na kami, pero yung unang-unang, yung nag-ipon ng mga bata, unang-unang nasa isip niya, yung pinaka-enjoyment niya na, maibigay yung gospel ng Panginoon. Natatawa nga ako sa mga kasamahan na iba Uy, ikaw na. Hanggang merong nagsalita sa mga bata. Okay? Yung mga bagay na yan. So, it's very nice. Isipin nyo, nasa resort kayo, tapos pag pupunta kayo tayo sa resort, maghahakot nga rin ako ng mga tao. Bigyan nyo yung gospel sa kanila. Baka mahiya kayo. Diba? Pero sa biyaya ng Diyos, napagbigay ng gospel sa kanila kung paano sila makapunta sa langit. Yung mga bagay-bagay na yan. Siyempre, may tinapay. Sabi, sige, binigyan ng tinapay yung mga bata. Sinacrifice pa rin yung pagkain namin. Which is okay pa rin sa amin. Diba? Mas masaya yun Okay? So, yung mga bagay na yan. At makikita nyo nga sa Luke, nakilala si Jesus dahil sa kanyang mga ginagawa para sa Panginoon. At anong ginagawa ni Jesus? Sino pinagmamayabang niya? Sarili niya ba? Hindi po. Yung Diyos Ama. At sinabi nga dito, di ba?
dahil na preso, ang ginawa ni Jesus and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Pag sinabi mo is at hand talaga, napakalapit na. Abot kaya na. Kasi dati, sa pagpapahirap at pagpapahirap ng mga Pariseo, mga turo ng mga Pariseo tsaka Saduceo, pinahirapan nila kung paano pupunta yung tao sa langit. Naging tradisyon na. Yung dapat na ginagawang mga bagay-bagay na seremonyas na ginagawa ito mula sa puso sa pagsunod sa Panginoon ay naging tradisyon na lang at hindi na ito mula sa puso. Diba? At dinagdagan pa nila na dinagdagan na wala na sa Biblia. Yung mga bagay na ito. At pinahirapan nila yung mga tao paano magsamba at magsilbi sa Panginoon. Kaya nga laging pinapaalala sa atin ng Panginoon, lalo na pag nandito tayo sa church, ang ating ginagawa, lahat ng gawain natin dito, pagmiministry, o sa inyong mga ginagawa, ay ang Panginoon muna ang ating iniisip. Amen? Kasi, pag magaya tayo, pag nakita natin dyan sa Revelations chapter 2 and 3, meron isang church yan, ang pangalan, Ephesian Church. Napakasipag nila sa ministro, ay sa may ministeryo. Nagsusoul win yan, nagba-Bible study yan, tumutulong sa mahihirap, pero hindi na nila ginagawa ito para sa Panginoon. Ginagawa nila ito para ipagmayabangan kanilang sarili at pagmayabangin kanilang simbahan lamang, pero wala na yung Panginoon doon. Makikilala yung lokal nating simbahan, hindi dahil para sa ating sarili. Makikilala dapat yung ating lokal na simbahan kasi tapat tayo sa Panginoon. Amen? Hindi natin iaangat yung pangalan ng simbahan natin, kundi iaangat natin yung pangalan ng Panginoon. Amen? Pag tinamsan kayo simbahan, the True Vine Baptist Church, ganun. Kasi yung turo. Bakit? Kasi ayon sa salita ng Diyos. Amen? Hindi natin sabihin, mas magaling kaming church sa inyo. Hindi. Kasi iba't ibang church, katulad sinabi dito sa Bible, isingit ko lang to. Katulad sinabi sa Ephesians, iba-iba rin po yung mga binigay sa bawat church. Iba-iba rin po yung binigay na talento sa about isang tao, ganun din po sa iba-ibang church. Walang perpektong lokal na simbahan. Tandaan niyo po yan. Kung gusto niyo ng perpektong simbahan, baka kulto na yun. Sabihin, perpekto kami. Pag sabihin, perpekto kami, kulto na po yun. Okay? Kakaiba yun. Okay? So dito, sana sa atin katulad ng ginawa ni Jesus, siya po ay sumunod sa Panginoon sa kanyang pagsunod sa Diyos Ama. Sabi niya, repent. Isipin niyo yung pagsabi pala na repent kasi alam natin yung repent ay kailangan talikuran mo yung pagiging makasalanan. So, out of our comfort zone, dapat tayo po ay pinapakilala yung gospel. Okay? Go out of our comfort zone, we have to go and preach the gospel. So, pag preach ng gospel po, sasabihin natin yung tao, makasalanan ka. Ma-offend natin yung tao dyan. Pero sabihin natin yan sa pinakamaayos na paraan. Pero kailan, hindi po natin pwedeng itanggal yan. Okay? Katulad ng ginawa ni Jesus, sinabi niya, repent. Kailangan yung talikuran yung pagiging makasalanan. Masasabi talaga natin sa tao, kailangan mo ng kaligtasan kasi makasalanan ka eh. Dahil makasalanan ka, gumagawa ka tuloy ng mga kasalanan. Naintindihan? Yung pinakapuso ng tao bago sila maligtas, ay makasalanan. Ang manila, demonyo. Nakasulat na yan sa John chapter 8. Diba? Ye are of your fathers, the devil. Spiritual father ng mga hindi ligtas yung demonyo. Kaya kailangan maligtas yung mga tao. Kasi kung saan yung tatay na spiritual, pagka namatay ka, yung kaluluwa mo, pupunta ko doon kung saan yung spiritual mong tatay. Yung spiritual na tatay ng mga ligtas ay yung Diyos Ama. Saan pupunta yun? Kung saan nakatira yung Diyos Ama. Tama ba? At yun yung kaharian ng Diyos. So isipin nyo na lang, diba? You have to go and preach the gospel. Makasalanan ka. Lalo pag kilala mo yung tao, at alam mo meron siyang habit na ginagawa itong kasalanan na ito, sasabihin mo, kailangan mong talikuran pagiging makasalanan para hindi mo na maggawa yung bagay na yan. Kasi kahit mga Kristiyano minsan, madalas nga sa totoo, madalas eh.
Meron tayong mga kasalanan na pag nabasa natin sa Bible, ay may inaalagaan pa pala akong mga kasalanan, dapat tanggalin ko na to. Diba? Kasi repentance, tuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy na gawain yan para sa Panginoon eh. Araw-araw, we tinatanggal natin yung pagiging makasalanan natin eh. Pinapatay natin yung sarili natin makamundo at nabubuhay tayo sa Espiritu. Amen? At hindi na natin ginagawa yung makamundo nating mga bagay. Amen? So going out of the comfort zone is also going to preach the gospel sa salita, sa gawa. Amen. Wag nyo tatanggalin yung sabing repent. Kasi ang pagsisisi nito ay pagbago ng gawain, pagbago ng isip, change of mind yan, na ayaw mo na maging makasalanan, gusto mo na maging masunurin sa Diyos. Amen? At walang maagawa niya kundi sa pamamagitan ng Panginoon lamang. Pag tinanggap niyo si Jesucristo bilang Panginoon, yung banal na Espiritu ay mapapa sa atin at yung Diyos yung ating sasandalan araw-araw. 2 points lang to. Go out of your comfort zone. Go and preach the gospel. Katulad ng ginawa ni Jesus. Amen? Mahirap pag sa sarili lamang, pero dadali ito pag tayo asa lagi si Diyos. Amen. At sana paalala ko lagi sa inyo at sa aking sarili din, gagawin natin ito lahat para sa Diyos at hindi para sa sarili. So, let's bow our heads and pray. Let's pray po yung mga hindi pa po ligtas. Lord, naway Panginoon mula sa kanilang puso, sana kausapin ka nila ng sincero. Sabihin na, Lord, alam ko makasalanan ako. Gusto na po kitang gawin na ikaw ang aking Panginoon. Dahil alam ko po, Panginoon, ikaw ay Panginoon noon pa. At Lord, sana tanggapin niyo ako bilang inyong alipin. Sana po ito'y mula sa kanilang puso, yung mga hindi pa po ligtas. At sabi niyo nga po kung sino man natatawag sa inyo na Panginoon, sila po ay tunay na magkakaroon ng kaligtasan at sila po ay magkakapasok po sa inyong kaharian pagkatapos ng buhay po dito sa mundo. At Lord, salamat po Panginoon na binigyan niyo po kami ng katuruan na dapat kami umalis sa aming nakasanayan at dapat kami ay masanay na lagi umasa sa inyo, sa inyong lakas sa pamamagitan po ng katauhan nyo na banal na Espiritu katulad po ng ginawa ninyo, katulad po ng katauhan nyo na si Jesus na lagi pong umaasa sa lakas ng banal na Espiritu. Alam ko po, si Jesus, Diyos Ama at banal na Espiritu ay isa. Ngunit bilang magandang ehemplo, kayo po ay umasa sa inyong Espiritu. Kami po alam po namin at pag-aralan po namin ngayon sa pamagitan ng inyong lakas at ang inyong biyaya na yung banal na Espiritu ay kasama namin mga ligtas na naway kami laging umasa sa inyo sa mga dapat namin gawin. At kami dapat ay lagi magbasa ng inyong salita para maipaalala niyo po lagi ito sa amin. Naway Panginoon, hindi rin namin kalimutan na biyaya ang mga bagay na pinapagawa niyo sa amin, katulad po ng pagsusoul win at pagbibigay po ng magandang balita at paggawa po ng buong puso ng pagsunod po sa inyong mga gawain. Naway po makita po ng bawat ito. Isa po sa amin na ito ay kasiyahan at hindi po paghihirap na pinapagawa niyo po sa amin. Lord, ito po ay inyong gawain. Naway mabless po yung bawat isa na ginagawa ito ng buong puso. And Lord, sa mga kasamahan namin na lagi nahihirapan sa mga bagay-bagay na ito, kasama rin po kami lahat. Naway bigyan niyo po rin sila ng lakas, lalo na pa wala dito, na sila po ay laging iuna ang kagustuhan niyo po. Pagkat napag-aralan din po namin, tutunan po namin, halos lahat po ng pinapagawa niyo sa amin ay para sa aming kabutihan din po, Panginoon. Maraming po salamat at ikaw ang aming maluwalhati sa lahat ng mga bagay at ipinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. And Lord pala, nagdarasal din po namin ang bigayan po namin ng tithes and offering. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay.